Malakas naman po ang bentahan ngayon ng mga drum, balde at iba pang lagayan ng tubig sa Quezon City. Yan ay kahit pa nagmahal na nga ho ang presyo ng mga ito. At may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Connie, matapos mag-abiso ang Manila Water na simula ngayong araw ay makakaranas na ang lahat ng mga customers nito ng 6 hanggang 20 oras kada araw na water service interruption, nagkukumahog na ang marami sa pagbili ng mga balde at ng mga timba na pwede nilang paglagyan ng tubig. Connie, gaya dito sa aking likuran kung saan sa mga oras na ito ay marami ang bumibili ng mga drum, planggana at mga balde dito sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Yan ay kahit pa mataas na ng 30 hanggang 150 pesos ang bentahan ngayon sa gitna pa rin nitong nararanasang water service interruption. Ang 200 liter, for example, na steel drum, 650 pesos na ngayon mula sa dating 500 pesos lang. At dahil may supply pa ng tubig sa tindahang ito, minsan daw ay kasama na rin binibili ang tubig sa halagang 10 pesos per container. Paliwanag naman ang nagtitinda, hinahango pa nila ang mga ibinebenta sa mga pabrika, sa mga probinsya na nagmamanufacture ng pagkain. Mga food coloring, mga preservatives, o kaya naman ay suka raw ang laman ng mga lalagyang ito, kaya ligtas naman daw itong lamnan ng tubig. Sinasabihan na lamang daw nila ang mga bumibili na banlawan ng mabuti ang mga lalagyan bago punuin ng tubig. At Connie, dahil eksaktong 1 linggo ng diretsyong walang supply ng tubig, tuloy pa rin ang kalbaryo ng mga apektadong residente na buong gabing pa rin nagising na sa paghihintay lang ng rasyon ng tubig. Sa Mandaluyong kanina, maagang uminit ang ulo ng mga residente nang may dumating na truck ng Manila Water pero hindi naman nakapagrasyon ng tubig doon sa street nila and instead ay nagpunta doon sa kabilang street. Nagkainitan din kanina ng isang kapitbahay naman ang ipinila ang dambuhalang plastic drum na halos kasing laki na ng portable swimming pool. Reklamo ng mga residente, huwag naman daw abusado dahil pare-pareho lang silang nangangailangan ng tubig. Meron kami mga family din darating, so talagang kailangan siya for everyday use. Pare-pares naman po kami nag-aantay, pare-pares din naman kami nagpupuyat. Dapat yung sakto lang, hindi yung ganun Diyos ko, kulang na lang. Doon na sila maligo, doon na sila tumiri. Connie, nabalitaan na rin ng mga residente itong bagong water service interruption schedule na ipatutupad ng Manila Water simula ngayong araw. Sabi nila, hindi na raw sila umaasa na matutupad pa yung schedule na yan at ang mas gugustuhin pa raw nila at ang mas ikakatuwa pa raw nila ay kung regular nang makakapagrasyon ng tubig ang mga truck mula sa LGU at ang Manila Water. Connie. Yes, Rida, kanina lamang nasa may Pasig area naman din ako, no, kung saan 19 barangay so far ang talagang walang tubig. Diyan ba sa may area ng Mandaluyong, yung mga pinuntahan mo, meron bang kahit konting patak ng tubig o talagang completely wala rin? Completely wala ring patak ng tubig doon sa mga barangay na pinuntahan natin. Pero actually, Connie, merong ding konting barangay sa Mandaluyong na merong tubig na yun nga lang napakahina. Yun nga lang mas marami yung talagang completely wala. Simula pa nung Thursday ng gabi hanggang ngayon, talagang wala raw pumatak ni isang patak sa kanilang mga gripo. So, ine-expect nga nila na itong unang araw ng bagong water service interruption ng Manila Water, at least makakaramdam na raw sila ng tulo sa kanilang mga gripo. Yun nga lang, dahil medyo nasanay na sila na 1 linggo na rin naman ang lumipas, Connie, na walang tubig. Kaya ngayon, parang mas hopeful pa sila na makakakuha ng tubig mula doon sa mga nirarasyon ng mga truck. Connie. Right, oo. Pero ito, Rida, kasi medyo nabanggit mo nga kanina sa report, nag-aaway-away na yung mga residente dyan, di ba? May mga nagre-request na sana naman wag yung iba masyadong malaki, yung mga binibitbit nilang mga timba o kaya mala swimming pool na nakita natin kanina doon sa report mo na lalagyan. Meron na bang guidelines ang barangay? Ayan, no, yung parang swimming pool na talaga, no, pambata. May guidelines na bang binigay ang barangay dyan para naman na hindi naman magkaubusan para doon sa ibang nangangailangan? Connie, specifically sa Mandaluyong kanina, naabutan natin mga around 4 a.m. na merong barangay kagawad
na nagpunta doon sa mahabang pila sa isang street sa mga residente para sabihan sila na kung pwede ay limit nga lamang sa dalawang regular size na timba yung kanilang ipipila. Dahil kung napakarami nga naman daw, unfair naman daw sa iba, nakakaunti lang yung bilang ng mga timba na kailangan punuin. At bukod dyan, dahil limitado lamang yung tubig dala-dala ng mga fire truck at ng mga truck ng Manila Water, mas mahirap nga naman na maserbisyohan lahat ng mga residenteng naghihintay lang naman ng tubig. Kaya lang, hindi rin kasi sinusunod ng mga residente, Connie, kasi ang paliwanag naman ng mga ibang household na mga ibang residente na nagpipila ng mas marami sa dalawa na mga timba at malalaki pa talaga gaya nung kaninang nakita natin. Sabi nila, kasi malaki naman yung size ng pamilya nila. So, mas kakailanganin nila ng mas maraming tubig. So, hindi naman daw kakasya na dadalawang tubig lang. Baka sa isang tao pa lang, kulang na raw yun sa pagpapaligo. So, yung management nung pila, yung management nung dami ng mga timba na ipipila, hanggang ngayon, medyo may conflict pa rin dyan sa bagay na yan. Alright. Panghuli na lamang, at sa Pasig kanina, tinanong ko yung mga fire volunteers, no, kung saan sila kumukuha ng tubig. Sabi nila, sa mga fire hydrants sa area nila. Diyan ba sa mga nakausap mo dyan, saan nga ba sila kumukuha? Kasi parang sinasabi rin naman na pag nagkasunog, papaano rin kung wala ng laman. Hindi ba, Rida? Yes. Oo. Kaninang mga alas 3 yung naabutan natin, Connie, yung mga fire truck, lahat sila nakalabas doon sa main road sa may Mandaluyong area. At lahat sila ay nakapila doon sa malapit na fire hydrant. Lahat sila nagpupuno ng tubig mula lang doon sa malit na fire hydrant na yon. And sabi nila, yun daw muna yung kanilang nakikitang short-term na solution sa ngayon para lang makapaghatid ng tubig ng madaling araw. Kasi mas kailangan daw ng mga residente na magkaroon ng tubig bago sumikat ang araw kasi nga may mga pumapasok sa eskwela, may pumapasok sa trabaho. Kaya lang, kung maubusan na yon, well, ang mangyayari niyan, lalayo na ngayon sila sa ibang mga lugar para lang makakuha ng iba pang source ng tubig. So, maging sila ay nagkakaroon ng problema kung saan talaga magkakaroon ng steady source of water na ipamimigay sa iba't ibang mga streets at iba't ibang mga barangay. Connie. Pero paalala lang din natin, Rida, kasi may mga balita rin tayo recently, a few days back, na may mga residente na mismo ang sumisira doon sa mga fire hydrants at sila mismo ang kumukuha. Bawal yan, hindi ba, Rida? Ano ang abiso sa inyo dyan? Tama, bawal yan. Bawal. In fact, meron kami naabutan din parang 2 days ago lang na pinagkakaguluhan ng mga residente, yung kanto, tapos yung pala meron palang malapit na fire hydrant, pinipilit nilang buksan. So, ang sinasabi ng mga nakausap natin sa BFP, bawal yan. Hindi pwedeng gawin yan ng mga residente. At tanging mga tauhan lamang ng BFP ang pwedeng gumalaw dyan sa fire hydrant na yan. Yan talaga ang original purpose niyan ay para magamit for emergency purposes kapag may sunog o kaya naman katulad nito na mayroong water service interruption. Pero hindi yan pwedeng galawin ng mga regular na mga residente. Alright. Ayan, maraming salamat sa paalala na yan. Maraming salamat, Rida Reyes, sa iyong update sa amin.